Si Nanay Berta, ang pinakamatandang tao sa buong sityo, ay 105 taong gulang na. Ngunit kahit gano'n na katanda, hindi halata sa kanyang payat, ngunit masiglang katawan ng edad nito. Nakakalakad pa siya ng walang tungkod, nakakagawa ng sariling gawain, at may siglang hindi naman mailiwanag. Sekreto lang yan ng mga kaibigan niya, sabi ni nanay at tatay. Napakunot noo kaming magkakapatid sa sinabi niya. Kaibigan, sino? Takang tanong namin, pero walang nagpapaliwanag sa amin. Simple lang si Lola Berta. Gulay at nilagang kamote lang ang kinakain niya. Ayaw din niya sa bahay namin. Maingay kayo. Sabi niya tuwing inaaya siya ni nanay na sa bahay matulog. Kailangan ko ng tahimik. Baka magtampo ang aking mga kasama. Dahil doon, pinatayuan siya ni nanay at tatay ng sarili niyang maliit na kubo sa unahan ng bahay. Pero may isang mahigpit na bilin sila sa amin. Huwag na huwag kayong papasok o sisilip sa kubo ng lola niyo, lalo na kapag gabi at maliwanag ang buwan. Mas lalo tuloy kaming kinabahan at naging mas curious. Isang gabi, habang bilog ang maliwanag na buwan, tahimik na tahimik ang paligid. Suminyas ako sa kapatid ko. Silip tayo. Sandali lang. Baka makita tayo, sabi ng kapatid ko. Huwag kang maingay. Dahan-dahan namin nilapitan ang kubo ni Lola Berta. Sa may siyong ng dingding kami sumilip. At doon nakita namin ang bagay na hindi namin malilimutan. Dahil si Lola Berta ay nakaupo sa kanyang tumba-tumbang kahoy, ngumunguya ng kamote at masayang tumatawa. Sa harap niya ay may 4 na maliliit na nilalang, mga duwende na maliliit, kulay lupa ang balat at may malalaking mata. Nakasuot ng matutulis na sombrero at sapatos at may mahabang balbas. Masaya silang sumasayaw, tumatalon, umiikot na barabang nagdiriwang. At si Lola Berta ay nakikipag-usap sa kanila na parabang matagal na silang magkakasama. Masarap ba ang kamote, Berta? Tanong ng isa. Tamang-tama para sa buwan. Sagot ni Lola Berta sabay tawa. Naghalakhakan din ng mga duwende. Nangisayang tuhod namin sa takot at pagkamangha. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Biglang tumingin si Lola sa direksyon namin. Napatras kami at muntik ng mapasigaw. Pero hindi niya binuksan ang pinto. Ngumiti lang siya. Parang alam niyang nandun kami, pero hindi niya kami pinansin. Kinabukasan tinanong namin si nanay. Nay, may duwende ba sa kubo ni Lola? Napabuntong hininga siya. Nakita niyo na pala. Ipinaliwanag niya na noon pa man. Si Lola Berta ay kaibigan ng mga nilalang ng lupa. Sila ang nagbabantay sa kanya, nagbibigay ng lakas at nagpapagaling sa kanya. Kapalit nito, inaalagaan ni Lola ang kalikasan. Hindi siya nagtatapo ng basura kung saan-saan. Hindi basta pumuputol ng kahoy ng walang dahilan. At hindi nanlilibak ng kahit sinong nilalang, kahit tao. At higit sa lahat, inaalagaan niya ang mga duwende. Kung bakit siya malakas, dahil mabuti siyang tao. At alam niyo ng mga nilalang na mas matanda pa sa atin. Napanganga kami sa sinabi ni nanay. Totoo pala talaga ang hiwaga ng mga nilalang na ito. Nang sumunod na bilog ang buwan, hindi na kami sumilip sa siwang ng kanyang dingding. Ngunit mula sa malayo, naririnig namin ang mahihinang tawa ng mga maliliit na nilalang. Alam namin na mga kaibigan ni Lola ay naroon pa rin, nagbabantay sa kanya. At mula noon ay natutunan namin ng isang bagay. Bagay na may mga nilalang na dapat nating bigyang pansin at halaga. Mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata, pero nariyan lang sa tabi, nakatingin